Hello sound mic test. Tingnan natin kung ano yung ma-upload natin yung araw na to. Magandang hapon. Kayo po ay nakikinig sa Kabayan sa Radio Arabia. Sound mic test. Testing lang to. Tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan ng ating setup. Kasi pinakailaman ko na naman itong ating alam na this. Itong ating gamit dito. So ngayon ay teka, may kulang sa akin eh. Where is my cup? There's my cup. Eto na yung aking cup. So, yan. Ang ganda ng tunog ng ating kwan. So, ngayon, ang problema natin yung ating music. Ayaw siyang gumana. Bakit kaya? It's almost ano naman eh. Baka nandun na naman sa ating setting. Tingnan nga natin ulit. Ito yung nagiging problema kapag hindi mo pa siya na set up kasi mahirap eh. Yun nga po, kailangan ang setup nito is maayos. Kasi ang iMac kasi ay mayroong sariling setup yan. Kailangan si-setup mo pa yan sa speaker niya kung anong ginagamit mo dito sa aparatos mo. Kailangan mag compatible siya. Kaya tingnan natin kung ano yung kalalabasan dito sa setup ng iMac. Tingnan natin. Headset. Ayan, B8 sound card input. B8 naman eh. Output. Headset. Fine naman siya. Teka. Ano natin ng music. Nawala yung ating ano. So yung output niya kailangan B8 ang mag-ano. Okay, kapag ito ang ginamit ko, wala siyang lumalabas. Yan o. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero sige, tingnan natin mamaya kung ano. Sige, kuha tayo sa ano. Okay. Maano siya, mabisyo. Yan, mabisyo ang ating masyado mabusisi itong ating aparatos dito. So sumasakit yung ulo ko. Yun lang. So, halika na. Mag-live tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Go to live. And 3, 2, 1, 0. Tingnan natin. Kasi ang magko-control nito is itong B8 sound card. Connected dito sa B8 sound card. Tapos tinry ko rito sa may mixer natin kung ano yung kalalabasan niya. Kaya mamaya tingnan natin sa recording kung ano yung magiging effect ng ating sound.
Alright, hello Philippines, hello world. This is Kabayan sa Radio Arabia, The Night Ride. Gandang gabi, Philippines. Ito po ang inyong lingkod. Ang oras po natin ay alas 4. Andito kasi yung aking clock eh. Gandang hapon na po dito sa Kuwait. I-shoutout natin ang ating mga kababayan dyan sa Philippines. Shoutout natin ang mga kamag-anak natin. Lahat na, kahit sino dyan, buong angkan at ang mga kaaway natin at kabate. So ngayon, araw po ng linggo, araw po ng pahinga. Siguro ang lahat ay galing ng mall. Di po ba? So lahat po yan ay namasyal na. Ngayon ay papauwi na sa kanilang mga bahay. Kasi linggo na di po ba? So bukas ay may pasok na. Araw po ng pasukan. Kaya ang mga estudyante ay naghahanda na ngayon, namamalansya. At ang kanilang mga magulang ay nagre-ready ng babaunin bukas. Kung ano na naman ang babaunin. Araw-araw nag-iisip yung ating mga magulang para lang meron na maibaon sa inyo. Kaya kayo mga estudyante, huwag matigas ang ulo Lalo na dyan sa Pinas. Ay nako. Hihingi ng baon sa magulang tapos hindi naman papasok. Ay, trabaho ko yan. Hihingi ako sa nanay ko ng baon. 30 centavos itong araw Tapos ngayon pero alam nyo, natitipid ko yan Naglalakad ako simula Balintawak hanggang SM lugar kasi na SM North Edsa kasi katabi niya yung aming school. Ang gagawin ko, titipirin ko yan ng 1 linggo. Biruin mo na, titiis ako ng gutom hanggang maghapon. So pag natira ko yung kinabukasan, meron na ako uling pambiling sa malamig. Yun, grabe ang hirap ng buhay nung araw. Kaya kayo mga estudyante ngayon, ako, patay tayo dyan. Baon lang at saka internet ang inaatupag. O diba? Tama naman ako. Titingnan nila yung baon ko. Ano yung baon? Ay, yan baon ko. Ayaw ko yan, mama. Choosy ka! So ito si nanay naman maghahagilap na naman ng panibagong pagkain, babaunin mo. Hanap na naman siya. Ano babaunin tong anak ko? Ay, sus ko, hindi ko inabot yung ganyan. Kung ano lang nandun sa may lamesa namin. Yun lang ang kinakain namin. Diyos ko po, patawarin kayo mga bata ngayon. Oh my God. Alas 4:05. Tama nga ba? Alas 4:05 ng hapon. So, it's 5, 6, 7, 8, 9:05 Manila time. This program is brought to you by The Bayan sa Radio Arabia, Middle East Edition. Alright, naging malamig na kagad dito sa bansa ng Kuwait. Pumasok agad after ng rainy. Ilang 3 days yata yon umulan, no? 3 days yung inulan dito. Nung unang days, grabe. Na-allergy ako. Nung unang days, grabe siya. Naging worse yung hangin tapos may ulan. Malakas na hangin tapos malakas na ulan.
Halos lahat ng alam mo yung mga rooftop dito, nagliparan yung mga tawag niyan. Kung ano man yung ilipad niya doon sa may rooftop, talagang lumilipad. Tapos sa ibang lugar po ay baha. Kawawa po yung mga another nationality. Yung kasi maraming mga nationality yung mga nandito eh. Egyptian, Filipino, Indian, Bangladesh, Sri Lankan, Syria, Lebanese, at yung mga taga rito, mga Kuwaitis, Saudiyas. Yan po. Binaha po sila ng isang gabi at saka hanggang umaga. Yun po, bumaha dito ng medyo mataas ang tubig. Yun po. So ngayon, nahirapan po umuwi yung ating mga kababayan. Kaya yung iba ay medyo nagpa-late ng uwi or hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Nahirapan silang mag-transportation at mag-drive. Yun yung naging problema ng ilang ulan. So ang lamig ngayon, 14 degrees. 14 degrees po kagad ang ipinasok ng lamig dito sa bansa ng Kuwait. Kaya ang lahat ng mga kababayan natin dito ay puspusang namimili ng mga jackets. At yung iba ay may mga naka-ready ng jackets last year na mga ginamit nila. Pero magaganda pa naman yon. Luma na, pero nakatulong naman. Kasi alam mo naman tayo mga kababayan na mga Pilipino, hindi naman tayo pala bili ng mga mamahaling gamit, lalo na kung nagtitipid tayo, di po ba? So yun po ang unang-unang talakayan natin mamaya at ating pag-uusapan yung pagtitipid, di po ba? Ay isa na rin tayo doon. 30 taon na ako rito, titipid din. Kabayan Radio Arabia, alas 4 G's na po ng hapon dito sa bansang Kuwait at napakalamig. Naka-t-shirt lang ako kasi nandito ako sa studio ko at tinatry ko tong i-test broadcast kung magiging okay yung aking internet at ang aking bagong setup ng B8 sound card. Kasi yung dati kong ginagamit is mixer lang and microphone. Yung microphone na hindi siya condenser, ano ba yon? Kayo na bahala mag-isip nun. So tinry ko lang tong B8 sound card at B8 sound card connected into the mixer to iMac. Okay, kung ito'y maganda, ila-live natin doon, ipopost natin sa aking Facebook. So follow nyo ako ha. So kapag ito yung nag-click naman, it's fine po, i-follow nyo pa rin po ako. Maraming salamat po. I-shoutout ko pala yung JJRK FM, si DJ Aja, tsaka si DJ Rich. Magandang hapon sa inyong dalawa dyan at kay Sir Jerry Journey, the owner of JJRK FM. Yan po. Shout out natin lahat ng mga radio station dito sa Kuwait. Hindi ko nasasabihin para hindi po magselos. Pero may sinabi na ako isa. Kasi avid fan ako ng JJRK FM. Mga ka-close ko yung mga yan. So, kaya dapat suportahan natin sila. Suportahan nyo rin ako siyempre para mabigyan ko kayo ng magagandang talakayan at pagsuporta rin sa inyo. So, malay nyo, dadating ng panahon, magiging maganda yung ating kalalabasan. Pag nandun na ako, nakapasok ako sa ibang
radio station or lumago itong aking radio station dahil sa suporta nyo. Kaya maaga pa lang napapasalamat na ako sa inyo. Okay? Okay, ngayon po ang talakayan natin, 'di ba, yung ano ba? Nakalimutan ko na. Ano ba yung talakayan natin? Buisit ako. So, yun na lang. Baguhin natin talakayan natin. Ano ba yun? Nakalimutan ko na kanina. Yung buhay natin dito sa abroad. So, yun nga. Yung pagtitipid. Ayan, pumasok na sa utak ko. So, yung pagtitipid, alam nyo ba, napakahirap po ang maging isang OFW dito sa Kuwait. Or sa ibang bansa din. Kasi nga, ang nagiging sistema kasi is yung akala naman ng mga pamilya natin sa Pilipinas napakaganda ng buhay ng ating mga OFW dito. Yes, maganda lang pakinggan siya dahil OFW ang inyong anak, inyong pamilya, tatay, everything. So, yung dinadanas na paghihirap dito, timpi, sama ng loob, pag-iisip, stress sa trabaho, yan po ay hindi nyo alam. Hindi nyo po alam yan. Hindi nyo nakikita araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Ang ating mga kababayan po ay dumaranas ng ganyang sitwasyon dito sa abroad. Sa buong mundo po. Ito po yung magandang topic na ating pag-uusapan. So, yung nakikita nyo ba yung kinakain ng mga OFW natin sa oras ng trabaho? Yun po. Hindi nyo po nakikita. Sila po nagbabaon ng katiting na kanin. At kung ano man yung makita nila na ulam na naitabi nila kagabi, binabaon nila para makasurvive yung buong maghapon nila doon sa trabaho. Yung iba naman is bumibili ng pagkain pero hindi yung mamahalin. Yung sapat lang sa kanilang budget. Nasabi ko yun sa inyo dahil gawain ko yun. Pag lang oras ng sweldo, yung sweldo lang, siguro yung mga makailang araw, isang araw, 2 araw, or once a week, 2 times a week, yun po ay nagkakrabing krabing bang tawag no? Ang ating mga kababayan sa isang pagkain like pansit or kakain sa labas, nagkakayaan. Yun lang po yung ikinaliligaya ng ating OFW. Yun po. Yun ang kinaliligaya nila. Minsan din gusto nilang mamili ng kanilang siyempre damit, susuot. Dahil araw-araw po nilang ginagamit yung sapatos, medyas, damit. At utensils po, gamit toothbrush, toothpaste, deodorant or lotion, pangkoloreting konti. Dahil kailangan nila yun sa trabaho. So, yung budget na yun is almost 1/4 sa sahod nila na nakatabi. Plus 1/4 na pagkain budget. Plus, mahigit 1/4 dun po sa renta ng bahay. Yun po. Ang renta po ng bahay dito kasi is mahal. So, kwentahin natin sa halimbawang 80 KD ang kalahating room. 80 KD ang kalahating room. So, i-divide natin ang 80 KD sa magkano bang palit natin ngayon mga kababayan. So, 181 ang palit siguro times
80 KD Kuwait money. So, pumapatak ng 14,000 pesos ang isang room na nirerentahan ni kabayan dito sa abroad, sa Middle East, dito sa Kuwait. Yun yung perang monthly na nagagastos niya dito sa renta lang ng bahay niya. So, i-times natin yun sa 12. Equals 173,760 ang nakukonsumo niya sa loob ng isang taon. So ngayon kung meron siyang hindi na kakayanin kasi hindi kakayanin ang half room ng 2 tao. Maliban lang kung tawag niyan, double deck, pero sobrang sikip naman. Wala nang space. Yun yung itong mga ipinaliwanag ko sa inyo. Ito dapat ang tandaan nyo. Lalo na yung mga nandiyan sa Philippines, mga kamag-anak nyo. Ayan po, papaliwanagan ko kayo dyan. Yan, ang pagkain hindi ko nasasabihin dahil 1/4 lang ng kanilang nakukonsumo sa sahod. So, yung mga iba naman na merong maintenance na katulad ko. So, yung 1/4 uli, gagalawin ko uli yun. Para meron akong pambili ng maintenance ko sa sugar, maintenance ko sa uric acid. Halimbawa lang maintenance ko sa high blood. Ano pa man yung naging sakit ko, halimbawa lang. Yun po. Hindi po kaya ng 1/4 yung 3 sakit na yun. Baka 1/2 na ng sahod. So, magkano na lang ang matitira kung maipadala pa sa inyo rin. Kasi hindi po pwedeng hindi naman maipadala sa inyo yung sasahurin. Ibig sabihin, hindi naman pala pwedeng angkinin ko lahat. Siyempre, share ko rin sa inyo. Dahil mga mahal ko kayo sa buhay. Kailangan nyo rin ng panggastos dyan. Di po ba? Excuse me. Yun po. Kaya, hindi ko alam kung paano nakaka-survive yung mga OFW natin dito sa abroad na yung katamtaman lang yung kanilang sinasahod. Yung mga engineer nasa matataas na sahod, yan po ay medyo maganda yung kanilang nagiging buhay. Nasusurvive nila ng husto at nakakapagtabi pa. Yan, nakakapagtabi pa sila ng magkanong pera ang naitatabi nila. Yun ay inipon nila para sa future. Yun po. Kaya kung malaman nyo man si Kabayan ng ganda ng trabaho, yan ay nag-aral si Kabayan ng nakapagtapos siya ng ganong kurso. Kaya maganda yung sahod niya. Kaya kayo mga bata, kayo mga estudyante, dapat mag-aral kayo mabuti at huwag nyo kalimutan yung pangarap nyo maging isang doktor, engineer, architect, nurse, flight attendant, piloto, or chemical engineers. Yan! Kailangan ninyong makamit at samantalahin nyo habang kayo ay nag-aaral. Hayaan nyo lang si nanay at si tatay na igapang yung inyong gastusin sa pag-aaral. Kaya dapat mag-aral kayo mabuti dahil pag kayo ay nakapagtrabaho, nakapag-abroad, gaganda ang inyong buhay, promise. Promise po. Promise po, yun po yung napakagandang payo ko sa inyo mga estudyante rin. Okay?
Doon sa mga OFW naman, tapos na tayo, di ba? Estudyante rin, gano'n. So, ayan yung the best na naipayo ko sa mga estudyante. Mag-aral kayo mabuti. Pag kayo ay nakapag-aral na at nakatapos, tulungan nyo yung inyong magulang. Doon lang sila giginhawa kapag naibigay nyo yung na-share nyo sa kanila yung yung sahod nyo. Pero sinabi ko na sa iyo sa inyo yung magiging sahod nyo o magiging buhay nyo pag nag-abroad kayo. Kung normal lang yung trabaho nyo bilang OFW. Pero kung meron kang magandang trabaho, architect, doktor, or engineer sa ibang bansa, promise, gaganda ang buhay nyo at magiging alwan din kayo at mapapaligayan nyo ang inyong mga magulang. Yan po. Di tulad namin ay sapat lang, tama lang, nakapag-pundar din ng siyempre, yun yung pangarap, kaya ka nag-abroad, gusto mo magkabahay, gusto mong si nanay makakain ng masarap, tsaka mabigyan mo ng pera, di ba? Yun yung unang-unang target mo eh. Di ba? Si nanay. Laging si nanay, si tatay. Kaya ka nag-abroad at mga kapatid mo. Kaya po tatlong yan. Ang unang-unang mong kwan. Tapos yung pangarap mo, nandun na, si kotse, si bahay, si negosyo, yan. Later na yan, di ba? Ganon yung magandang plan. Laging may plan. Tandaan yung mga estudyante ha, laging may plan sa buhay. Huwag nyo alisin yung plan. Kasi pag wala kayong plan, sulat nyo yung plan nyo. Wala nang namamatay pag may gumawa ng plan. Di po ba? Plan is plan. Kapag yan narating nyo, tagaan nyo sa bato, hindi nyo ako makakalimutan habang kayo nabubuhay. Okay po. So, yan po yung magandang ating payo sa ating mga estudyante. Ito po ang inyong lingkod, The Night Ride. Ngayong gabi, oras na ba ay alas 4:20. So, almost 20 minutes lang tayong nag on air. Di po ba? So, sana yung mga payo ko ay napakinggan nyo at gawin nyo. Yun po, okay? So, commercial muna. Okay. So, yun na yan. Dapat lang. Huwag nyo kalilimutan. Ito po ang inyong likod. So, The Night Ride. At sa susunod mayroon pa rin po tayo. Para hindi tayo maubusan ng mga payo, konting oras lang para at least hindi kayo magsawa sa akin. Okay. Alas 4:20 ng hapon dito sa Kuwait. Kayo po ay nakikinig sa Kabayan sa Radio Arabia. This is The Night Ride. Alas 9:20 na po dyan sa Philippines. Kaya dapat po ay nakaready na yung mga gamit na ating estudyante at yung mga OFW naman natin dito sa Kuwait ay dapat relax din, no? Pag may time, try nyo lumabas sa ganitong weather para hindi naman tayo mabagot sa bahay natin, di po ba? Okay, ito ang inyong lingkod. Maraming salamat po at ako po ay napapaalam na. Ito po ang inyong lingkod again, The Night Ride. Hindi po tayo pwede magpa-music kasi bawal pa po. Konting music lang para po ay merong mapakinggan naman na maganda yung ating mga tagapakinig ngayong araw na to. Okay, paalam po. Magandang gabi at magandang hapon dito sa
Kuwait. Sa Balker Bilel, masalama. Sa Balker Bilel, masalama.